So finally, naandito na tayo sa School of Living Tradition Homestay. So we call this House of Gongs dahil sa buong Pilipinas, tayo yung may pinakamaraming koleksyon ng gongs. Ang gawa nilang tulay. 20 years. Grabe. Ganun ang pattern. Shop niya, pag napadaan kayo, bisitahin niyo siya. Hello mga kasinger, we just arrived here in Lake Cebu and today we'll be exploring some of the attractions of Lake Cebu. So, pupunta rin tayo kung saan tayo mag-stay sa School of Living Traditions at explore natin yung market nila, yung kanilang bayan at iba pang pwedeng ikutan dito sa Lake Cebu. So tara na, samahan niyo ako as we explore Lake Cebu. Let's go! Balbakwa ni Teray. Sarap ng balbakwa. Ang lambot ng kape. So 50 pesos lang. And then rice 10 pesos and then soft drinks 20 pesos. So technically 80 pesos. Kain ka ng sarap na pagkain. So now punta na tayo sa SLT. So dito kakanan tayo dyan sa main road. Backtrack ulit tayo. So we're now walking to the School of Living Traditions. Lake Cebu Homestay. Diyan tayo mag-stay. Cebu Homestay. Malak. So finally, naandito na tayo sa School of Living Tradition Homestay. Ngayon may tour ko kayo sa loob. Ito yung pag-stay natin. Ganda. Fresh air. Ito na lutuan. This is where we're going to stay for 2 nights. Ganda. Fresh air. Then, ito yung mga higaan lang dito. Traditional tibuli. So, yan. Ito yung room natin.
muna tayo. Mamaya tayo lakad. Pagod din yung biyahe. Baka matulog muna tayo. Ganda. Yan? Oo, 100 lang. Sarap pala dito. 200 lang. Yung malaki 200. Pero dami mura oh. Wow. 100. Kasi nga, Okay pa. Buhay pa. Mahulay. 100. Poplasyon. Lake Cebu. So, naglalakad pa rin tayo around Lake Cebu. Gusto ko lagi naglalakad dito. Although marami ng changes, marami ng improvements, nandun pa rin charm ng Lake Cebu. Dito yun is yun.
chicken tayo. Kaya naman natin siguro mag 160. Isang chicken. Thank you. Inaubos natin yung chicken. Sobrang gutom. Tsaka masarap ha. We just arrived sa Municipal Hall ng Lake Cebu. Si Rizal tumaba. This is a monument of Langgulay. Namit ko siya. Simbahan. Yung napakagandang lake. This is the view from the church. Yung mga rice terraces pala doon. May mga rice terraces. Datuk Bao. Datuk Bao. So, nice The to only meet you. name. So we call this House of Gongs dahil sa buong Pilipinas, tayo yung may pinakamaraming collection ng gongs. Yung gong kasi natin, that's 17th century. Itong mga collections na to? Oo. Oh. So itong gongs, we use it when we get married. We have to give a dowry for the woman we chose to be our partner in So, life. 17th century, mga 300 years na pala. Yeah, it's more than. Mahawak na 300 years. Yeah, ang itong mga gongs used for communication. When we call people in the community to have a meeting, we will use the gong. We also use the gong for religious activity. Like, for example, if we want to stop the rain, yeah, just play it. So yun pala, bakit pala nag-play ng gong nung naandito ko last time, soft gong music, para to stop the rain. Tumila naman actually. And also we use the gong when we get married. We have to give 10 gongs to have the woman to be your 10 partner. gongs, it's going expensive. Yes. 10 gongs, that would cost mga 700,000.
May mga gumagawa pa ba ng gongs dito sa Lake Cebu? Wala na. Ang Yung- pwede nilang gawin, yung mga maliliit, yung we call that kulintang. Yung kulintang would cost yung mga isang set yan, mga 35 to 40,000. Nakita ko yung gumagawa niyo sa Maguindanao. Yes, oo. Mahaba pala yung process. Mahabang proseso. Ganun. At saka hindi ka naman pwedeng gumawa niyan if you are not gifted. Brass works. Pero meron pang brass maker dito, diba? Meron pa. Yung nasa National Living, yung recently declared as National Living Treasure. Oo, si Bundos. Si Bundos. Bundos. Yeah, yung, I think about 10 years ago, I met Lang Dulay. 10 or 15 years ago. namatay na. Oo nga, namatay na eh. So, ito kasi yung bahay namin sa tribo. Walang chess, walang table. Doon matulog yung... Yeah, parang sa kay Maria, doon ako natulog sa Oo. traditional. I like very much. Hindi mo kailangan ng aircon. Malamig. We also have collections here. Itong porcelain. 15th century. So, paano nakarating yun dito? Paano yung It's from, actually from China yan from China, and then they traveled to along the coast. Dito namin pakainin yung mga chieftain. Instead of yung dahon, dito mo sila pakainin. So yung commoner would use dahon. Yes. So. Kaya may pumunta dito 5 days ago. Pwede nila pala madili kung anong dynasty. So mayroon pala dito sa likod. Meron. Oo. So that's the anong year, anong gano'n. Ito namang sa baba, there's mga varieties of upland rice. Dito kasi sa amin, we have 60 varieties. 60 varieties. Nakita ko may mga rice terraces doon sa likod. Oo, pero natural irrigation. irrigation yun. Ito hindi, upland na siya. Ito, upland. So, dito to sa mga lake sa taas. Oo. Sa mabulubunduking lugar. May tabi niyo pa. Yes, ang dami kasing gamit niyan. Example, kung meron kang sakit diabetes, magkain ka ng black rice. Okay. Pero rutong. May variety sa Mountain Pride. Pero rutong. Sa kanila, haapat lang. Kasi that time, nagbisita ako doon sa Banawe, gano'n. May 4 na varieties. Sa amin dito, 60. So basically, ever since, farming ang pinabubuhay. Yes, farming and fishing. Yung fishing namin because of the lake. Pero matagal na ako nagtataka, originally ba tilapia yung nasa lake? Hindi galing dito. Because tilapia was just recently introduced. Yeah, and only introduced by the missionaries. Okay, and then originally ano yung nice yung all fresh water fish like shrimps, yung mudfish. Mudfish is ito. Yeah, So mayroon pa noon nawala. Meron ba hanggang ngayon? Problema kasi kasi karamihan they have their fish cages. So nag-grow na sila ng tilapia. Tilapia kasi madaling cash crop ang tawag. Madaling 4 to 6 months pwede makain. Dito kami magluto. Dito kayo nagluluto. So ito yung dito. So nasa gitna ang lutuan parang sa. Yeah, kasi yung and then it will provide heat also. Yes, for the diyan kami magkain. Dito kayo kakain. Yung stove namin has to face the door kasi yung warmth ng fire dito. The stove has to face the door. Which symbolizes yung warm welcome sa mga tao na papasok.
At saka yung mga tao naman, they have to pass by the door. Kasi kung doon sila dumaan sa window, meaning they are not a friend. So, hindi pwedeng dumaan sa window. Hindi. Saka ang window namin, ganun talaga yan. Kasi, Parang baliktad. yeah, kasi ang purpose kasi niyan, dyan namin ibilad yung palay for the day consumption. Ano tinatabi ang palay? Para hindi kainin ng daga. May yan, yung bamboo. Nilagay namin doon sa bamboo. So, hindi kakainin ng daga. Hindi nila maano yung ng bamboo. Doon ang tawag. Ito ito yung tulugan. Yeah, doong banda yung tulugan ng may-ari. Allowed kasi sa amin yung mag-asawa ng marami. So, doon matulog. And then, yung kung may bisita, bigyan na silang kumot o nandito na. Pwede matulog. Si Doggy, Naantok na. Siyang bantay dito. Tapos ito is parang bamboo na. Yes, all bamboo. Old bamboo. Antibay. So, matagal na rin to. Oo, basta importante yung bamboo hindi mabasa kasi mas maano yan, madaling masira. Very old. Laki nito. Ito, hundreds of thousands na siguro to. Ang alin? Impression nito. Ay, mga 70,000. Kaya ang pinakamahal ko yun maliit. Ayan, gong. Kasi I bought that through a dream. Ito hindi sana ibenta ng may-ari. Kasi parang meron din siyang na paniniwala na dapat hindi niya pwede ibenta. 3 weeks after na binenta niya sa akin, namatay. Ganoon? Ito, yun nga, I bought this through a dream kasi sabi sa akin, sa aking panaginip, sana kung meron kong mga ari-arian, bibilhin ko ito. Kasi yung mga grasa darating lang sa buhay ko. Saka totoo naman. Yan. Ito nagalit sa akin si Mrs. dahil late ako umuwi. Pinupok niya ng martilyo dito. At least may character. Pinupok ng martilyo. Ayan, after 3 days, hindi siya nakapagsalita. Kasi mayroon kasi may-ari niya. Ito yung tawag dito. Replay na to. Yeah, kulintang. Mostly ang mga babae, dapat marunong sila magtutog ng ganitong So, instrument. yung pagtugtog ng kulintang, tinuturo pa dito sa mga kabataan? Yes, that's the purpose of the museum. Okay, during free time or weekends, pupunta dito mga bata, turuan namin sila. Libre naman para sa kanila. At least na ita-transfer pa yung Oo. At saka sa may school kami, every Monday and Friday, dapat ang mga bata ang suot nila yung amin. So ngayon, Friday, may mga makikita ko mga bata nakasuot? Mayroon pa sa mga schools. Usually sa school sila. This is a mosquito net. Natulog nga ako. Yan yung mosquito net. Baba mo yan pag gabi. Etong kaibigan ko doon malapit sa inyo, sa Cavite. Doy Sanchez. Doy Sanchez. Dating vice mayor ng Imus. Nagkataon kasi noong araw naging vice president ako sa amin, sa Vice Mayor's League of the Philippines. So, dati kayong vice mayor na? Oo, 9 years lang. Ng Lake Cebu. Ayan. Noong araw, nung ako'y vice mayor, may picture kami sa Malacanang with President Ramos. Okay, dyan. Ako yung pinakagwapo dito. Ito. Okay. Vice Mayor ng Davao, Vice Mayor ng Surigao, si Alvin, Vice Mayor ng ng Cebu, o Secretary Alunan.
Ito yung sa ano mo, ito yung dating bahay nitong museum. Pinalitan ko yung atip kasi kasi kung yan ang atip niya, you have to change it every 5 years. So, may mga craftsman pa na gumagawa ng ganitong klaseng mga bahay. Yes, sa tribo. Oh. And then may ceremonies pa ba paggawa ng bahay? Of course, meron. I assume kasi. Oo. Yan ang sinusunod pa rin namin yung And then merong mga particular days, araw na dapat sundin ng pag-umpisa at pagtatapos. Oo. Mostly ang common na sinusunod yung yung dapat ang pizza merong 8. May 8? Parang Chinese. Yeah, parang gano'n. Meron pa kayong lagyan ng betel na? Yeah, oo. Pero uso pa ba dito yung pagnganga? Still, yun naman bago kami magkain, mag-offer muna kami ng gano'n. Pero wala pa nakikita mga bata na nagnganga? Wala na. During during special occasions, naganganga. Tugaw. Oo. Ito nga ito 1950 ito. Collection ni Mrs. from yan. Galing pa sa Nueva Ecija. That's paggawa ng patis ng bagoong. Kami naman, fermentation. Diyan namin nilagay yung aming rice wine. So may rice wine di kayo? Similar sa Ifugao? Or Tapoy? Yeah, we call the is Basag 3. Basag 3. Yan ang makaproduce ng wine sa bundok. And dapat makaabot ng 100 days para maging malakas yung After that, mag-gather kami sa community, mag-inom-inuman kami. Pero dito kayo nakatira or meron kayo? I have a house. Tsaka doon sa malapit sa lake. 4 houses around. Okay. Itong museum, close ito pag 6 o'clock in the evening. Afternoon. Close. But you enjoy coming here, meeting guests? Yes. Oo. Para kayong official ambassador. Like Cebu. So, may mga This is a guitar. Local music. So, ano na-develop yung mga ganyan? Yeah, as an early age, tinuruan yung mga bata. Kaya isang purpose nitong museum, papandid yung mga bata, turuan sila. Ang mga tiboli ng Lake Cebu, mas colorful lang. Sa Baro, oo. Paborito ni Loren Lagarda. Yung costume na nakapunta nga dito si Loren. Oo, may basta ganito. Pati nga si Catriona. Si Catriona dito sa museum? Okay. That's a musical instrument. Yan. So, marami pa rin siguro kayo nakatabi sa bahay niya. Magagamit. Maraming salamat po. At pinaulakan niyo kami at pinaliwanag niyo sa amin. It's an honor na nakabisita kayo dito sa amin. The only ethnic museum sa buong Pilipinas. Langdolay Living Center. So we just arrived.
Tinalak. So, mga tinalak. Oo. Ito, dito nagawa ito. Sir? Dito gawa. Opo. So, yung whole process po is 3 to 4 months. 3 to 4 months. Opo. Within 32 steps. 32 steps. Opo. Anong ginagamit ng materials? Ang main material po ng kanalang is yung abaka. Ah, abaka. Yung ano po, pabili ng saging. Hmm. Parang saging po siya. Ito silang dulay. Opo. So, nawala na siya, no? Ba't iba-iba yung design? So, those mga design, sir, may mga meaning po yan. Hmm. Oo. Ito, ano meaning ito? Opo. So, yung mga weavers na po ang nakagalang yan. Oo. Dreamweavers nakita sa panaginip. Opo. Ay, sa taas. Yung, Bibling backstrap pala. ito yung weaving process. So, yung weaver natin, wala dito. Opo. And then yung designing process po po. Hmm. So, explain ko lang po ito. Ay. So, kung mapapansin ninyo, sir, yung tinalak natin is may mga design siya. So, yung design niya is galing po dyan. Yan yung process ng pag-design. Hmm. Oo. Ayun yung abaka. Opo, yan. Ginagawa na ng pattern para pagtapos nila sa pang-weaving. So, ito na yung kalalabasan niya. And then, yung mga kulay po natin, may magkita kayo dyan na ano, red, white, and then black. Hmm. So, yung white po is, yan yung natural color ng abaka. White is natural color ng Oo. abaka. And then yung red naman po is from loco tree. Ito po. So this plant is produces red color. Hmm. So yung ginagamit natin dito is yung kanyang roots. Ah, roots. Opo. So pispisin natin and then ibabad natin sa ano. Gaano katagal yung dyeing process? Sa dito po is 2 days yung sa loco. And then yung dito naman po is kanalong tree. Kinalong tree. Hindi ko po alam yung scientific name nito, pero actually wild tree po. Oo. So, ito yung nag-produce ng black dye, natural black dye. Natural black dye. Kano na makatagal lang? So, it takes 1 week po. 1 week. So, binoboil ba siya? Or? Binoboil po. 1 hour sa umaga, and then sa tanghali, and then sa hapon. So, mga 3 hours po. Every day. So, 1 week po. Yung katagal ng process. Nakabot tayo ng 32 processes po. Ilan? 32. 32 days? 32 processes. Ah, 32 processes. Grabe. Umpisa sa pag-cutting ng abaka, pag-stripping, and then Stripping. yung, So, 32. the fourth This is the fourth process. Yan po yun. So, dugtong-dugtungin po yan siya. Ah, Para so- maubos yan. So, we need 25 bundles, 25 na ganyan, para makabuo tayo ng isang 6 meters. So, ito is 6 meters po to. 6 meters. So, it takes 4 months. Ang 6 meters. Opo. Tagal pala, no? Oo. Labor intensive. And then yung last process naman po is, kung mapapansin po ninyo is, kumikintab yung tinalak. Oo. So, may last process po yan. By using cowrie po. Ito. Ang tawag yan? Oo. Saki po Ah, sa saki. Saki. Shell. So, empty shell po siya. So, yung silky part ng shell, mapupunta po dito. Ah, okay. So, kaya nga, kumikintab yung tela natin. Oo. So, Kasabit siguro. by using bamboo po para may force. Ah, kumikitab nga siya. Bakit merong portion na? So, ito po yung division niya. Ah, So, okay. 3 meters and 3 meters naman. So, pwede siya ikat. Oo, pwede siya. Pero pag walang ganito, hindi pwede ikat. Halimbawa po, 3 meters po to.
ikakat natin dito. Mm. So, minimum of 3. Mm. So, depende na sa mga customer kung ikakat pa nila itong ano, Mm. ng tag 1 meter. Depende na sa nila. So, ang dito lang is 3 meters po. Yung ito po is gawa po ng master weaver. Mm. So, may signature po yung master weaver natin. Ah, okay. Ito po. Yan. So, yung pagbasa natin dito is pababa po. Sebulan. Opo. Sibulan Dulay. Sebulan Dul. Ah, anak niya. Daughter-in-law po. Ah, daughter-in-law. Opo. So, yung price po natin dito is 1,500 per meter po. Mm. Gawa ng master weaver. Pero kapag gawa ng weaver, 1,000 per meter. Mm, okay. Oo. So, yung product na po, ito is usually for table runner, body decor, and then pang-accent sa mga barong Tagalog. Ganun po. Ito dito yung ano. Yan. Wala lang yung weaver. Ba't tinawag na Dreamweaver? Apo. So, ayon kay Lang Dulay po, siya yung ating Dreamweaver. Mm. So, lahat ng mga design ng Tanalak ay galing po sa kanyang panaginip. Wow. Hindi po siya, yung mga design ng Tanalak, hindi po gawa-gawa lang. Mm. So, galing sa kanyang So may meaning bawat may design. meaning yung bawat isa. So, sayang lang, wala dito yung mga weavers natin. Kaya alam nila yung mga bawat Eh design. paano wala silang Dulay? Sa Dreamweaver pa rin yung mga master weaver natin. Hindi na po. Mm. Oh. Only one lang yung Dreamweaver. Only Lang Dulay lang. Mm. So, yung mga design na galing kay Lang Dulay, so, kumbaga, Ito preserve na lang nila. tinutuloy, pinapreserve na lang nila. Okay. Ah, okay. So, si Lang Dulay po is tinatawag na Dreamweaver. It is because of galing sa ano, sa tulong ng spirit o kabaka, yung si Budalo po. So, yun yung nag-guide sa kanya Mhm. para magka-design sa mga kanalak po. Ganun. Yung pala, tinalak na naiwan nilang Dulay. Ang ganda ng design. Ibang klase. Almost 20 years na ata ito. Ah, ito yung naiwan nilang. Saan yung signature niya? Ayun. Ito. May nakalagay na Lang Dulay. Mga 20 years na raw to. So, i-preserve yan. Dapat nasa museum na yan. Gawa nilang Dulay. 20 years. Grabe. Ganun ang pattern. Manlilikhang bayan. Dos para. Gawad Manlilika. Gawa niya. Wow. Ito po si Mr. Mundos para. Namit ko dati si Lang Dulay. Namit ko rin yung sa may Kalinga. So, siya yung mga gumagawa nito. Paano yung proseso niyan? Anong ginagamit yung mga... Mula sa wax muna bago brush. Mula sa wax bago brush. So, gaano katagal ng proseso? Depende sa sa karami. Kung marami, hanggang sa buwan. Depende may 2 weeks, may 1 week. Depende sa karami yung item. Ito, 75,000 malaki ito. Kado na katagal yan? Taga na to, sir. Ha? Taga na to. Wow!
Grabe yung ano, napaka-intricate naman ng design. Oo. Gano'n nyo katagal ginawa ito? Kung ano, mga isang buwan lang. Ito lang handle lang. Handle pa lang yun, no? Handle pa lang. Yung mga 2 buwan lang, yung pati lahat. Mm. Hanggang matapos. Meron kayong furnace dito nung araw eh. Oo. Nakita ko. Very happy to meet you. One Mr. Bundos para. Grabe. Napaka-intricate. Shop niya, pag napadaan kayo, bisitahin niyo siya. Kasama si Manong Isidro na pinasyal tayo dito sa Lake Cebu. Maraming salamat po. Maraming salamat din. At marami tayong hindi usually pinupunta na sinamahan nyo kami. Hi folks, kababalik lang natin dito sa ating lodging house. And I guess I have to end part 2 of our exploration here in Lake Cebu. So for part 2, we are featuring the School of Living Traditions guest house, homestay kung saan tayo nag-stay. And pinakita natin sa inyo yung collection ni Madam Maria Todi, sa mga prominenteng tao dito sa Lake Cebu. Number 2, we were able to visit two structures dito sa Lake Cebu, yung kanilang napakagandang municipal hall at ang St. John the Baptist Church. At ang pangatlo, we were able to visit the Longhouse of Langdulay. So, although nawala na rin siya, but patuloy pa rin ang pagtagilid ng kanyang mga estudyante at mga tao dito sa Lake Cebu to continue yung kanyang dream weaving tradition of creating beautiful tinalak textile. Number 3, we were able to visit the Tibolo Museum, and we were very happy to finally meet the owner, who is used to be the vice mayor of Lake Cebu for 9 years, si Ginoong Dato Baay. At tinuro niya tayo at explain na yung mga tradition at saka culture at ang kanyang mga collections sa kanyang museum. And finally, nung pauwi na tayo, we're very happy to drop by the shop of isa sa mga gawad manlilika ng Pilipinas, Kamaba awardee na si Ginoong Bundos Para. At he graciously explained to us how he creates beautiful brass brass casting items tulad ng bells, tsaka nung yung kanyang mga kris at saka yung kanyang mga swords na di ba pa. So, mukhang marami pang pwedeng explore dito sa Lake Cebu. Maraming mga magagaling na manlilika na nakatira dito. In the past, na-meet din natin silang Dulay dito sa Lake Cebu. And I'm one of the very happy na magkaroon ng tinalak item na gawa ng kanyang estudyante. So with that, I'd like to thank you very much for joining me in this heritage and cultural tour of Lake Cebu. Travel while you can. Until the next vlog. See you soon.